Obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Ba't ka nakatingin sa lupa? Sino kausap mo yung mga uod? I'm pro-Philippines. Oo, alam nyo, I'm pro-Philippines talaga. Oo, I'm pro-Philippines po. I'm pro-Philippines. Kinukumbinsi mo ba yung sarili mo na pro-Philippines ka? Yung statement ba is addressed to yourself? Lapit na ng eleksyon, guys. Sobrang lapit na ng eleksyon. Goodness. At syempre, hapit sa paninira si Sara Duterte. Hapit! Gipit na kasi. Sa paninira si Sara Duterte, guys. Punta ngayon natin to. Actually, minention to kagabi ni Torny Gandang Hari. Oh. May sinabi daw kasi si Sara tungkol sa pagiging pro-China. Hindi raw siya pro-China, guys. Oh, ngayon, i-challenge natin yan, guys. Sabi niya kasi, hindi siya pro-China eh. Pro-Philippine siya. Oo. Di i-challenge natin yan. Pero bago tayo pumunta sa ating hamon, bigyan muna natin ng pagkakataon si Sara para makapagpaliwanag. Siya pa mapaliwanag, ano? Bigyan niya ng paliwanag yung kanyang statement. Linawin niya kasi masyado kasing generic yung pro-Philippines. Oo. Kahit sino pwedeng sabihin yan. Kahit yung Chinese businessman na may-ari ng Infinitus, pwede niyang sabihin, hindi, negosyante lang ako. Madali ko kasi magsalita, pero mahirap po kasing gumawa. Ngayon, mga kababayan, bigyan natin ng pagkakataon. Pakinggan muna natin kung ano yung punto ni Sara Duterte. Bakit siya nagsalita ng ganoon? Ito kasi ang sinabi ni Sara Duterte. I am pro-Philippines! Sabi niya, I'm pro-Philippines. BP Sara refutes silence on China issue. Sabi niya, Vice President Sara Duterte denied accusations that she's been siding with China amid tensions in the West Philippine Sea involving the disputed territories. In an interview in Kidapawan, May 6, the Vice President denied all allegations that she's pro-China. I'm pro-Philippines and nothing else. Sabi niya. Pakinggan natin. Obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Ba't ka nakatingin sa lupa? Sino kausap mo yung lupa? Sino kausap mo yung mga uod? I'm pro-Philippines. Oo, alam nyo, I'm pro-Philippines talaga. Yung ba nag-i-interview sa kanya, nasa sahig? Oo, I'm pro-Philippines po. I'm pro-Philippines. Top psychology, mga kababayan, kapag daw hindi makatingin sa'yo ng diretso, sinungaling. Or, mga kababayan, in NLP, Neuro-Linguistic Programming, ang sabi nila, kapag daw ikaw ay nagsasalita at nakatingin ka sa lupa, it's a sign of self-reflection. Oo. Parang chine-check mo raw yung mga sarili mong sinasabi. Kung totoo ba o hindi. VP, kinukumbinsi mo ba yung sarili mo na pro-Philippines ka? Yung statement ba is addressed to yourself? Hindi sa mga botante? Kasi alam nyo mga kababayan, tinan nyo yung mga interviews niya. Kapag batikos sa ibang politiko, as in rekta siya, nakatingin sa camera. Pansinin nyo, yung isang video natin kagabi, nakaganyan mo rin. Diba? Naka-psycho smile. pero dito, sa usapin ng West Philippine Sea, bakit parang, hindi ka makatingin ng diretso? Oo. Kulang sa gigil eh. Hirap na hirap si Sara sabihin na pro-Philippine siya. Bakit? Parang hirap na hirap kang sabihin ang pro-Philippines.
Bakit? Nung binibira na niya yung administration, biglang biglang naging aggressive. O, biglang tumingin na sa lahat ng camera, etc. etc. Oo. Tingnan niyo yung difference. Tingnan niyo yung diferensya ha. O. Obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang Di ba? kampanya diri sa Nung bumibira na siya, ha? Pilipinas. Nga ang Biglang problema active. nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako sama na sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Kana iyang pangalan. Ayaw, don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Di ba? Di ba? Very obvious talaga. Alam nyo mga kababayan, but ang gandang case study nito in lying and Okay, pag-usapan natin yung promises made and broken again and again. BP, ano ho bang pangako tungkol sa China at sa Pilipinas ang napako? Alam nyo, isa lang ho naalala ko eh. Yung pangako ng tatay niya na magje-jet ski at magtatayo ng flag ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. At mga kababayan, hindi lang ho napako yung pangako. Ano pa hong ginawa ng napakawalang yang tatay nito ni Sara Duterte? Wag ho natin pakinggan yung sinasabi, ang tignan ho natin yung galaw. Ano ho ba ang galawan ni Rodrigo Duterte nung panahon na siya ang Pangulo at tinraidor niya at ginawang probinsya ng China ang Pilipinas? Una, pinapasok ang napakaraming Chino sa bansa. Wala akong problema sa pagpasok ng Chino, kaso buti sana kung nagko-contribute sa ating ekonomiya. Ang problema, mga pogo at mga construction worker ang dinala sa Pilipinas. Ano pa ang ginawa ng tatay niya? Gumawa ng pag-uutos na huwag magsasalita ang mga gabinete niya tungkol sa mga ginagawa ng Chinese military at ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ipinag-utos niya na huwag magsalita. Ginag-order niya ang mga gabinete tungkol sa mga galawan ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya habang nagtatayo ng military base ang China dyan sa West Philippine Sea, wala tayong kaalam-alam. Nalaman na lang natin 2 years later, ay may base militar na sa Scarborough Shoal. Kaya nga mga kababayan, itong hamon natin kay Sara Duterte, dapat sagutin niya. Kung talagang pro-Philippine siya, batikusin niya ang China. Dahil ang pagbatikos po sa China ang papapatunay na meron po talaga siyang posisyon na pro-Philippines. Kaso mo mga kababayan, basta Duterte ang last name at mga kaalyado ng Duterte, asahan nyo, kakampi sila sa China. Kaya mga kababayan, at the end of the day, kahit sabihin pa ni Sara Duterte na hindi pro-Philippines ako, bla 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 bla, wala kaming dahilan para paniwalaan ka. Bakit? Kasi hindi ka nagsasalita, wala kang galaw laban sa China.